Good morning! Nagbabalik po ang Panahon TV. Silipin po natin ang weekly weather recap natin po sa atin ng Panahon TV. Simula Lunes hanggang kahapon, December 16 to December 21, apat na weather systems nga pong umiral sa bansa. Ito nga po ay ang Northeast Monsoon o hanging amihan, tail end of a cold front, easterlies at trough ng low pressure area. Generally speaking, maganda-gandang panahon naman ang ating naranasan for this week. At mga kabayan, sa puntong ito, mahalagang malaman kung magtutuloy-tuloy nga ba yung magandang panahon, lalo pat next week, no? Pasko na nga. So magandang malaman po natin kung ano nga kaya nga asang lagay ng panahon for today and for the coming days. Atin nga po makakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Good morning, Mr. Pura. Yes, good morning sa iyo, Harriet. Good morning din sa inyo mga viewers. Alright, Mr. Pura, ngayong araw po ay mangyayari nga po yung winter solstice sa mga bansa sa Northern Hemisphere. Kapag sinabing winter solstice, ano nga po ba exactly yung nangyayari? At dito po ba sa atin sa Pilipinas at sa iba pa mga bansa sa mid-latitudes, meron din bang magiging epekto ang winter solstice? Yes, Harry, ang tinatawag nating winter solstice ay ibig sabihin po niyan, yan yung pinaka-peak or mas mahaba na, yan ang pinakamahabang gabi na ating matatanggap. Yung winter solstice natin ay depende sa tama ng araw sa ating mundo at yan ay nakaka-apekto sa malaking bahagi or sa buong mundo. Yan po ay seasonal variation natin. Depende po kung saan tumatama yung ating kaulapan, ang ating pag-aaraw. Ang winter solstice, ito nga po, sa December 21 or 22, depende po yan sa araw ng taon. Kung mapapansin nyo, sa Southern Hemisphere, yung ating tama ng araw ay mas marami kumpara doon sa tama ng araw sa Northern Hemisphere. Ibig sabihin po niyan, mas mahaba yung gabi natin dito sa Northern Hemisphere kumpara dito sa Southern Hemisphere naman. Diyan naman po ay mas mahaba yung araw. At sa ibang parte ng mundo naman, halos walang sumisikat ng araw tulad ng dito po sa area ng North Pole. Halos dyan ay wala na pong pag-aaraw niyan or kalahating taon po sa kanila. At simula ngayon, yun na po yung pinakamahabang gabi nila or yung halos wala pong umaga nasisikat. At pagpasok ko naman ng summer equinox natin, ay summer solstice, yun naman po yung pinakamahabang araw dito po sa Northern Hemisphere. At yun po ang mas maikli namang gabi dito po sa atin, sa Northern Hemisphere. Yan po yung nangyayari sa June 21 at 22. Yan po yung opposite ng ating winter solstice. At yung tinatawag natin autumnal equinox at vernal equinox, yan naman po ang pantay, ang tama ng araw dito po sa ating mundo. Diyan po, halos equal day at equal nights naman po ang ating natatanggap dahil nga po, pantay yung tama ng araw. Yan po ay nakabase sa revolution o pag-ikot ng mundo natin sa ating araw. Ang epekto natin sa ating panahon, since kukonti yung araw na natatanggap natin, ay mas malamig po tayo. At doon naman po sa lugar na hindi tatamaan ng araw, diyan po sa North Pole area, nagkakaroon po tayo ng yelo dyan. At lalo na doon sa mga mid-latitude or kung saan mas matagal talaga yung gabi natin, nag-yelo po tayo dyan. At yung pag-yelo na yan, habang natutunaw po yan, ay nakaka-apekto rin po sa ibang bahagi po ng mundo. At doon nga po dito sa atin sa Pilipinas, ang epekto naman yan, habang natutunaw yung yelo, dahil nga po nagka-yelo dyan, magiging malamig po ang panahon natin at dadalhin po yan ng amihan sa pagpasok ng January at February. Since patunaw na yan, doon po natin nararanasan yung malalamig na temperatura natin. Dahil po habang natutunaw yung yelo, ay dinadala ng hanging amihan yan. At yun po ang natatanggap natin as Northeast Monsoon or hanging amihan. Kaya po mas malamig yung amihan natin. At marami pa pong yung factors yan. At malaking global po yung epekto niyang winter solstice natin. At yun nga po, malaking epekto po yan sa ating mundo. Alright mga kabayan, recap lang po sa sinabi ni Mr. Pura, no, hinggil sa epekto nitong winter solstice. Una nga po, ang pinaka-epekto po nito ay masahaba nga po yung mga gabi kaysa sa araw at pangalawa naman ay mas lalamig ang ating panahon. Alright, Mr. Pura, para naman sa ating global weather news, lumabas po yung balita na may natagpuan umunong mga diamante o diamonds sa Antarctica. Ang mga diamonds ay nabubuo through immense heat and pressure at ang Antarctica ay isang lugar na nababalot ng yelo. What's your take on this? Sa palagay niyo po, no, paano nabuo yung mga diamonds dyan po yan sa Antarctica? Actually, kaya nabuo yung diamonds or yung sinasabi nating intense heat at pressure ay nasa baba po yan o nasa ilalim po ng lupa or nandiyan sa area po ng mantle na parte ng ating lupa. Bago po naging Antarctica po or nasa South Pole yung ating Antarctica, ay parte po yan ng isang dito po sa tinatawag nating isang malaking kontinente or Gondwana
Yan po ay isang malaking kontinente. Bago po naghiwa-hiwalayan, yung Antarctica po ay parte ng India or malapit po yan sa gitnang latitude. At isa po yan sa mga lugar na sinasabi nilang maraming mga gemstone or mga minerals bago po naghiwa-hiwalay yung ating mga kontinente. So dyan po sa Antarctica, yun nga po, bukod sa may nakita silang posibleng magkaroon ng mga diamonds, ay posible rin po talagang may mga gemstones tayo. Dahil nga po, yan po ay isang parte ng isang malaking kontinente natin at doon po nagsimula yung milyong taon na ang nakakaraan bago pa mabuo. Kaya po nabubuo yung mga diamonds natin dahil yun nga po, dahil nga sa intense heat at sa pressure na milyong taon nang lumilipas. Alright mga kabayan, magandang dagdag kaalaman yan ngayong umagang ito ng Sabado. Samantala, Mr. Pura, puntahan naman po natin yung weather natin sa ating bansa. Magiging mapanganib pa rin po bang maglayag sa ating mga karagatan at may nakataas pa rin po ba tayong gale warning sa ngayon? Yes, Ari, sa ngayon, malakas pa rin yung ating tinatawag na northeast monsoon or amihan. So, sa pagbugso nga niyan, yung hangin niyan ay nagdadala ng mga pagkaalon. Dito po sa baybaying dagat ng Northern Luzon hanggang dito sa baybaying dagat ng Central Luzon, magkabila po yan. Hanggang dito rin sa silangang bahagi naman ng baybaying dagat ng Southern Luzon ay medyo malakas po ang ating alon na natatanggap dyan. Kaya po ang ating mga kababayan na may mga liliit na sasakyan pandagat ay inaabisuhan po natin na huwag munang pumalaot or mag-ingat sa malalaking mga pag-aalon. Dulot nga ng pagbugso ng ating amihan. At inaasahan natin sa mga susunod na araw, nandiyan pa rin or bumubugso pa rin yung ating amihan. Subalit inaasahan naman natin sa pagsapit ng kapasuhan ay hihina or biglang bahagyang magre-recede din yung ating amihan. Alright, at Mr. Pura, good news no dahil kahapon nga po ay wala na sa ating forecast yung trough ng low pressure area o LPA. Can we expect na wala ng anumang bagyo o sama ng panahon na makakaapekto sa bansa? Hanggang kailan tayo makaaasa na walang sama ng panahon dito po yan sa Pilipinas? Actually, Hari, tama ka. Sa ngayon, medyo patapos na nga yung ating taon at palapit na yung ating Kapaskuhan. Subalit, hindi pa rin natin inaalis ang possibility na magkaroon pa or posibleng pumasok pa na bagyo. Subalit yun nga po, lumiliit ang tsansa na magkabagyo pa tayo dahil nga po, kukunti na lang yung araw na ating uubusin para matapos yung taong 2013. At yun nga, sa ngayon, wala naman tayong inaasahang bagyo or posibleng mabuong bagyo or posibleng pumasok na bagyo dito sa loob ng ating Philippine Air Responsibility sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Alright, magandang balita mga kababayan. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, asahan po natin na magiging merry ang ating Christmas dahil wala pong anumang bagyo o sama ng panahon na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Alright, Mr. Pura, ngayong araw ng Sabado, anong weather system po ba ang iiral sa ating bansa? Magiging maganda ba ang lagay ng ating panahon? Pakilahad naman po yung nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa para po sa mga magla-last minute Christmas shopping at ganun din po sa mga mamimili ng panghanda para sa Noche Buena. Sa ngayon, Hari, meron pa rin tayong northeast monsoon or amihan. So may bugso pa rin yung ating amihan. Malakas pa rin po ang ating amihan. Yan po ay nakakapekto dito sa northern hanggang dito sa central Luzon. Dahil po dyan, ang rehiyon ng Cagayan hanggang dyan sa Ilocos, Cordillera, kasama na dito sa probinsya ng Aurora. At dito nga sa Nueva Ecija ay magiging maulap po tayo dyan. At kung minsan ay may mga pagulan tayong mararanasan. Sa Metro Manila at ang malaking bahagi naman ng ating bansa, ay makakasa tayo ng maliwalas na panahon or generally fair weather po tayo. Kung may mga pagulan tayo, ay mga localized thunderstorms lamang po yan, usually pagsapit ng hapon at gabi. Alright, at Mr. Pura, dahil 4 na tulog na lang ay Pasko na, mahalagang malaman kung ano nga bang weather conditions ang inaasahan during the holidays. Maglalabas po ba ng special weather forecast for Christmas ang Pag-asa at ano bang lagay ng panahon ang inaasahan natin more or less? Yes, Hari, maglalabas tayo ng special weather forecast para sa Kapaskuhan, siguro by next week or sa Lunes. Sa ngayon, meron pa tayong bugsungan ng amihan at inaasahan natin sa weekends ay malakas pa rin yung northeast monsoon natin at magdadala pa nga yan ng mga pagulan nga dito sa area ng Northern Luzon. Subalit inaasahan naman natin sa pagsapit ng Kapaskuhan o sa pagsapit ng Tuesday hanggang sa mga susunod na araw. After that, ay hihina yung ating amihan or magre-recede po yan at ang ating magiging dominanting weather system ay tinatawag nating easterlies. Dahil po dyan, magiging maliwalas naman ang malaking bahagi po ng ating bansa maliban sa mga localized rain showers at thunderstorms. Usually yan, pagsapit ng hapon at gabi. At kung meron tayong easterlies, mas marami po tayong mga thunderstorms na natatanggap dito po sa silangang bahagi ng ating bansa dahil nga po sa hangin na nanggagaling sa Pacific Ocean or nanggagaling sa silangan at tumatama po unang tatanggapin itong ating silangang bahagi ng ating bansa. Subalit yun nga po, generally fair weather naman ang ating Kapaskuhang mararanasan sa pagsapit ng December 24 at 25.
And it's a Merry Christmas indeed mga kababayan. Atin nga po narinig si Mr. Pura, generally, fair weather naman po ang mararanasan ngayong Kapaskuhan. Maraming salamat Mr. Pura. Last few reminders po para sa ating mga kababayan na direktang matatamaan o maapektuhan nitong northeast monsoon na magdadala ng mga light rains. Yes, sorry, patuloy nga na paglamig natin dahil nga po sa winter solstice natin at sa northeast monsoon natin. Sa patuloy na paglamig, inaabisuhan po natin ating mga kababayan na magdala nga po ng anumang pananggalang sa lamig. At dyan nga po sa area ng Northern Luzon, inaabisuhan natin ang mga kababayan na magdala po ng anumang pananggalang sa ulan dahil nga po meron tayong mga mararanasan mga pag-ulan dyan po sa area. Alright, maraming salamat Mr. Pura at mga kababayan. Atin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Silipin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw for today. Ang ating sunrise 6:16 a.m., ang ating sunset 5:32 p.m. Moonrise po natin 7:58 p.m., moonset 8:50 a.m., illumination po yan ng 94%, at ang last quarter moon ay makikita po natin sa Pasko. Ang last quarter moon ay ang phase ng buwan kung saan ito ay half illuminated. It rises around midnight and sets at noon at hindi naman ito inaasang makakaapekto sa taas ng mga alon dahil ang full moon po ang pinaka-maimpluwensya sa pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa tidal predictions along Manila Bay na hatid sa atin ng NAMRIA, ang ating high tide 11:26 p.m. may taas po na 1.03 meter, low tide po natin 7:38 a.m. may taas po na negative 0.16 meter. At mga kababayan, sa ating pagbabalik, sisilipin po natin yung top 5 photos na sinenyo sa amin for this week. Kung kaya't wag po kaya alis, magbabalik po ang Panahon TV.